Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po muli sa ating lahat. So, welcome sa araw-araw na pagpapala. So, hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacutanan, ang makasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, sumandali mo na tayong muko at manalangin. Lord, thank you sa mga oras na ito sa aming paikinig muli ng salita. Salamat o Diyos sa opportunity na patuloy pinagkakalob mo sa amin na kami makapakinig ng salita. In Jesus' name. Pagpalain niyo po ang buong broadcast na ito. Let thy name be glorified. In Jesus' name. Amen. Amen. So, nais ko pong ipagpatuloy yung tinuro ko ng karaan. Ang pamagat po is The Great Shepherd Care. So, ang pag-aalaga ng dakilang pastol. So, atin pong tinatalakay ang Book of Psalms 23. Verse 1 to verse 6. So, sabi nga doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. So, purihin ng Diyos. So, yun po, napaganda po itong talatang ito. Book of Psalms 23 verse 1 to verse 6. So, sabi ko nga, ito yung aking paboritong chapter and verse, saklat na mga awit. Psalms 23 verse 1 to verse 6. Okay, so ano po ba ang mga kapahayagan po dito? So nagbigay pa ako nakaraan ng 3. So mayroon po tayong remaining na 3. So bibilisan ko lang po. So it's about the Great Shepherd Care, ang pag-aalaga ng dakilang pastol. Amen? So ano po yung una sa ating napag-aaralan nakaraan para hindi tayo makalimot o hindi natin makalimutan? First, yun na naibigay ko nakaraan, ang kapahayagan po dito sa Book of Psalms 23 verse 1 to verse 6. First is God as our great shepherd. According sa Psalms 23 verse 1. So sabi ni King David, the Lord is my shepherd, I shall not lack anything. So kapag ang Diyos ang ating pastol, totoo po ang sinabi ni King David na hindi na tayo mangailangan ng ano paman. Amen. So yun po. And then number 2 na na-share ko po nakaraan sa ating short recap is guidance and restoration. So gabay at pagpapanumbalik. According Psalms 23 verse 2. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Amen. So purihin ng Diyos. So He leads me, sabi ni David, beside the still water. So siya po yung nag-guide sa atin sa tamang landas, sa tamang daan, sa tamang direksyon ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Number 3 na naibigay ko po nakaraan is spiritual renewal. Amen. So spiritual na pagpapanauli. Psalms 23 verse 3. So sabi po doon, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Hallelujah. So, ang Diyos po natin ay nagpapanauli ng ating kaluluwa. Amen. Anumang mga broken o na-broken yung ating isip. Okay? So, siya po ang mag-aayos nito. So, po siya magre-restore muli, magre-renew. Amen. Okay, so punta na po tayo sa pang-apat. Okay, so pang-apat po na kapahayagan po dito sa Book of Psalms 23, verse 1 to verse 6 is comfort in trials. Hallelujah. So kaaliwan sa pagsubok o sa mga pagsubok.
King David, take note, acknowledge that even in the darkest valleys, God is with us. Hallelujah. Providing comfort and protection. So, kinikilala ni Haring David na kahit na sa mga madilim na lambak, ang Diyos ay kasama natin, nagbibigay ng kaaliwan at protection. Amen? So, presence in darkness, presensya sa kadiliman. Kahit sa panahon ng kadiliman, nandoon ang presence ng Panginoon. Amen? Lagi tayong sinasamahan. Yun po ang pag-acknowledge ni Haring David. Hallelujah. Kaya sabi roon sa Tagalog, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Purihin ang Diyos. So, sa ating supporting verse in the book of Isaiah 43 verse 2, so sabi ron, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. Hallelujah. So, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. So, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. So, napagandang assurance ng presence ng Panginoon. Na kung saan din niya tayo pababayaan, kagaya nga po ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kung kayo po ay nabasa niyo po yun sa book of Daniel chapter 3. So sila Shadrach, Meshach at Abednego, matindi yung kanilang pananampalataya kay Lord. Hindi sila sumamba sa revolto ni Haring Nabucodonosor na itinayo sa kapatagan ng Babylonia. So sabi rin, pagtunog ng kampana, kailangan lahat mag-bow down. Pero itong tatlong ito hindi po nag-bow down. Bakit? Kasi ang Diyos nila ang Panginoon. Amen? So, purihin ang Diyos. So, hindi sila nag-bow down. Naggalit si Haring Nabucodonosor. Di sabi ng Bible, dahil sa galit ni Haring Nabucodonosor, so, itatapon sila doon sa horno. Purihin ang Diyos. Pero hindi sila natakot. So, sabi nga, 7 bisis pang pinainit yung horno. Hallelujah. And then, sabi ng Bible, tinapon sila roon. Pero anong nangyari? Hindi sila nasunog. Sinamahan sila ng presence ng Panginoon. Iniligtas sila ng Panginoon. So talagang ang Diyos natin ay buhay. Pag ginawa natin siyang great shepherd, sure, ang presence ng Diyos kasama natin. Amen? Kaya nga nagtaka si Haring Nabucodonosor. Sabi niya, di ba't 3 lang inihagis natin? Bakit 4? Yung nasa loob ng horno. Purihin ng Diyos. Sinamahan sila ng anghel ng Diyos. Sila iniligtas. Kaya pinatawag ni Haring Nabucodonosor yung 3. Halika kayo. Paglabas po, wala pong amoy usok. Ang kanilang buhok hindi nasunog, pati kanilang kasuotan. Yun ang matindi na proteksyon ng presence ng Panginoon. Amen? Kay Shadrach, Meshach at Abednego. Bakit? Kasi Shadrach, Meshach at Abednego, ang Diyos nila ay ang Panginoon, ang great shepherd na si Jesus. Kaya sila iniligtas ng Panginoon. Okay, number 5. Abundant blessing. Hallelujah. So, sagana sa maraming pagpapala. So, yun po yung promise ng Panginoon, anointing and overflowing blessing o yung pagpahid na umaagos ng mga biyaya. So, God's blessing overflow in our lives, symbolized by the anointing with oil, representing His grace and favor. Hallelujah. So, ang pagpapala ng Diyos ay umaagos sa ating mga buhay, simbolo ng pagpahid ng langis na kumakatawan sa kanyang biyaya at pabor. Amen. So, sa ating supporting verse, Psalms 23 verse 5, o sa verse 5 na po tayo, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. So, pag si Lord ang ating great shepherd, mag-overflow yung mga blessing sa buhay natin. Amen. So, lastly, ito na po ako magtatapos. Sa book of, sa verse 6 na po tayo. Number 6 is assurance of eternal presence. Katiyakan ng walang hanggang presensya ng Panginoon. So, following us all our days, sumusunod sa atin sa lahat ng araw. Take note, the certainty of God's goodness and mercy following us reassures believers of Christ His continuous presence in every season of life. Ang katiyakan ng kabutihan at awa ng Diyos na sumusunod sa atin ay nagbibigay katiyakan sa atin na mananampalataya kay Kristo ng kanyang tuloy-tuloy na presensya sa bawat panahon ng buhay. Amen. Malinaw po ang
Psalms 23 verse 6, sabi ro, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, ang sabi ni Haring David. Amen. And I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Romans 8:38 to 39, ano sabi ni Pablo? For I am sure that neither death nor life will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Hallelujah. So walang makapaghiwalay sa pag-ibig, sa presensya ng Diyos na sumasat sa atin. Amen? So in our conclusion, Psalms 23 verse 1 to verse 6, take note, illustrates the profound truths about God's protective and nurturing nature as our great shepherd. Amen? So ang Psalms 23 verse 1 to verse 6 ay naglalarawan ng malalim na katotohanan tungkol sa pag-aalaga at pagmamalasakit ng Diyos bilang ating dakilang pastor. Hallelujah! So nagbibigay ito ng katiyakan na siya ay nagmamalasakit sa ating pisikal at espiritual na pangailangan. So ginagabayan tayo sa kapayapaan at pagpapanauli. So kahit sa mga pagsubok, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaaliwan at lakas. Purihin ang Diyos. So napaganda po ang Book of Psalms 23 verse 1 to verse 6 na ito. Amen? So, sa oras na ito, patuloy po natin kilalanin na si Jesus, ang ating Great Shepherd. And sure, pag siya yung ating Great Shepherd, hindi na tayo mangailangan ng ano paman, at ang presence ng Diyos ay lagi nating kasama saan man tayo pumaroon. Amen? Taas lang po natin ating dalawang kamay, sundan natin mixing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, kinikilala ko na ikaw lamang, Jesus, ang aking Great Shepherd at wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at linisin mo ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po muna lang, Lord. Thank you sa lahat po mga tumanggap sa iyo sa oras na ito. Pagpalay mo silang lahat at iprovide lahat ng kailang pangailangan. Salamat o Diyos na kayong aming dakilang pastol na ang alaga ng aming buhay. Purihin ka. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.